Yes, attorney, maiba lang po ako, attorney. Baka maaari niyo pong mas bigyan diin sa ating mga kababayan, especially yung inyo po naging pahayag patungkol sa nagiging insertions tuwing may bicameral at marami pong nagtatanong sa atin patungkol po dito, attorney. Itong budget natin ngayon, na ano ba yan, 6 something trillion, halos 2 trillion dan pambayad ng utang. Kasi di ba may foreign debt. Hari ng utang ito si BBM eh. At ngayon may bagong utang na naman siyang ilang billion pesos from ADB para sa digitalization at that is to curb corruption daw. Ito pong insertions na ito na ginagawa nila sa National Expenditure Program, ang proseso po kasi gagawa ng mga agencies gaya ng BWH ng kanilang National Expenditure Program, dadaan sa DBM. Dapat itong DBM ang nagsaslash niyan. Dapat may mga analyst naman sila dyan na magsaslash niyan. Pero all these years, 3 years, si BBM, si Secretary Pangandaman, kung ano lang po sinusubo sa kanila ng DPWH, ayun naman ang sinasabit nila dun sa House. Padded na yun eh. 30% na kickback nandun na yun sa estimate ng DPWH. Hindi pa yun nakaabot sa Congress ang kanilang National Expenditure Program proposal eh. May mga kontraktor na po dyan. Yan po talaga, ganun sila grabe sa wala na silang wala na silang hiya, wala pang takot. Kaya itong mga insertion na ito ng mga congressman, sa BICAM nila ginagawa yan. Pagkatapos silang mapasa doon sa House of Reps, ang kanilang appropriations bill, maakyat sa Senado, nagba-bicameral conference. Kasama senador, may small committee called the bicameral. Diyan sila nag-i-insertion. Nakaupo dyan, mga buwetri din eh. Yung Congressman Momo, bakit siya nandyan? Di ba, may ano din yan? May mga contractor din yan, si Congressman Momo sa Surigao. Oh. Bagong pangalan, same dog, a different color. Nilagay nila sa BICAM. Mga senador naman, talagang hindi mapigil ang ambisyon. Alam niyo, itong ambisyon na para sa 2028, ito talaga ang nagda-drive ng pagnanakaw ng mga senador at mga congressman eh. Kagaya niya ni Risa Ontiveros, nag-deny siya na wala siyang insertion. Sabi niya amendment. Sabi ni Frank Drilon, parehas lang yun. Kasi galing yung appropriations bill sa House, tapos pagdating dyan sa bicameral, nagdadagdag kayo. Hindi nga nagbabawas nagdadagdag kayo. Insertion yun. Kaya hindi niya pwedeng ma-deny yan ni Risa Ontiveros. Siya mismo, meron din siyang billion na insertion. Ang tanong dyan, saan yun napunta? Si Grace po. Hindi siya pwedeng magsabi na hindi niya alam yun sa 2025 na GAA. Kasi chair siya ng finance. Sabihin, tanga siya. Hindi siya nag-aaral niyan. Sisaldi ko lang lahat ang gumalaw noon. Aba, imposible naman. Lalo na pat may party list siya. Yung panday-panday party list na anak niya nakaupo ngayon. Yan ang problema. Lahat sila, may mga political sila na plano. Like Risa Ontiveros, plans to run for president. Di nag-insertion. Yung kanyang mga MAIP, mga financial assistance. Ang balita ko, naka-parking lang muna sa DSWD dahil sa 2028 na niya ipamimigay. Itong lahat ng mga political na ambisyon, ito ang nagdadrive sa mga taong yan para hindi sila tuwid. They're not upright people. So, we have an interest in calling them out. Walang personalan dito. Kilala ko din yan si Risa Ontiveros eh.
Nung aktivista pa yan, ninakip yan dun sa Kamkaringal, tinawag ako ni Eta Rosales, abogado sa kanila. Hindi Opo. nga ako, may iba nga silang abogado pagdating doon, pero nandun ako. At tinawag nila ako. Ang ibig kong sabihin, hindi ito personalan. Ang ayaw ko lang yung magpanggap kayo, wala kayong insertion na meron naman. Lalo na yan si Grace po. Dapat panagutin yan. Dapat i-investigate yan ng ombudsman. Kasi chair siya ng Finance Committee. At may sarili din siyang insertion doon. Sigurado. Dapat po bawal na yung mga insertion na yan. Kasi dumaan na sa House, tapos dadaan na sa bago ipasa ng mga ng senador, magbabaycam. Dapat tinitingnan nila kung tama ba tong mga ganitong mga project na ito, kailangan ba ito? Ito ba ay ayon sa mga projection ng NEDA? Na maka-generate ba ito ng employment yung mga infrastructure projects na ito at at makatulong sa development ng economy kagaya ng mga farm to market roads, tulay, yung mga automated na mga improvements, mga sementadong daan. At yan na lang po dapat i-focus nila. Yung hindi mananakaawa naman po ang kaban ng bayan, sila din naman pagdating sa kanila, kanya-kanya. Sabi ko nga po, di ba? Olympic Games, pabilisan ng insertion, pabilisan ng funding trading. Kita nyo dyan sa House of Reps. Yung nakakahiya kayo dyan. Pansin nyo sila. Lagi sila mga tumatayo, gala sila ng gala. Nag-trading sila. Sasabihin ni Garjola, example, Kung meron ka palang 1 billion dun sa ganyan, akin na lang yun. Bigyan na lang kita ng 10%. Example yan ha. O di, kuha niya na yung 20% niya. May contractor na siya na naghihintay. Yan si Garjola sa Batangas. Grabing vote buying ng party list niya doon. Alam namin kasi tumakbo din akong party list, di ba? Grabe, maka-afford ka ba ng ganun? Kung hindi yung pera ang galing, yung pinamimigay mo ay parang wala lang sa iyo. Kaya dapat managot talaga yung Edwin Garjola na yan. At yung party list niya, dapat makancel. Lahat po ng mga party list na sangkot, dapat yung Comelec mismo, motu proprio, cancel na yung registration nila. At ito naman po si Speaker D, nananawagan po tayo. Ba't hindi nyo pa sinususpend yan? Yung mga under investigation na yan. Ng mga party list representatives at mga congressman. I-suspend nyo na yan kasi they are in the position to evade or to, to pressure, intimidate, and manipulate the evidence. Speaker D, i-suspend nyo na yan, yung mga sangkot dyan, yung mga nandyan na sa ombudsman. Sinuspend nyo nga si Kiko Barsaga Sila pa, nangurakot sila.